isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation. Sylvia Maralit, Vicky Ilagan and family. Gutierrez and Parilla family. Roland Celar Cibal and family. Villan San Pedro family. Vicky Dagami and family. Corazon Gel and family. Penny Biscucho. Manguera family. Mangaliman and Llasos family. Villarmino family. Rodel and Mali Medinilla and family. Velasco and Vargas family. Gilbert Peng Malelang and family. Gina Roel Gay Malelang Ribadiniera and family. Engineer and Mrs. Aben and Niningtan and family. Congressman Lord Alan Velasco. Special intentions of Mangana and Reyes family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Florentina Mangana, R.G. Maralit, Joey Toledo, Raquel Del Rosario, Remedios Malinaw, Maria Diana Briones, Edna Sena, Joseph Malapajo, Chinchin Briones, Ray Arceo, and Eden Sena. Healing for Dennis Simania, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calao, Maribel Isaac, Jan San Pedro, Joseph Wilfredo Civiliano, Monchito Quindosa, Aaron Chua Reyes, Therese Birigor, Lena Alcantara, Chopila Quindosa, Idil Saher, and Jed Calayo. For eternal repose of the soul of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., and Brother Dindo Maralit, FSC. Sa bawat pagpupuro, lahat ay mapayapa. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami.
Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, Ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na aking pakay, maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo siya ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyo'y ginawa. Kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya't kaaway di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingan, daigdig ng patay. Hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak mula sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin, ang iyong panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Sa bawat salita sa Diyos natin ay nagmumula. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin na nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon,
sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa ay sinulubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang punong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po tayong kasabihan na to see is to believe. Simple lang naman ang kahulugan nun. At ito yung ginagawa ng mga scientists para makagather ng mga yung tinatawag natin na empirical data. Kinakailangan mo ng merong eksperimento na nakikita, nararamdaman, yung tangible para magkaroon ng teorya ng isang bagay ay totoo. Kumbaga, to see is to believe. Kailangan mo munang makita para maniwala kang totoo ang bagay na ito. Yun yung kumbaga, isa pamantayan ng mundo. Kaya nga empirical eh. It's only in this world. Pero may isang katotohanan na lagpas pa sa katotohanan ng daigdig na ito. Yung kabaliktaran ng kasabihang iyon. Ano yun? To believe is to see. Yung kanina, to see is to believe. Kailangan ko munang makita. Iba, kalimitan. Ang sinasabi ng para mapatunayan mahal siya ng isang tao. Sige nga, patunayan mo nga sa akin, gawin mo nga ito. At pag nagawa mo, maniniwala ako sa iyo. Sa mundo yon. Pero, pagdating sa ating pananampalataya, which is beyond the realities of this world, ay kabaliktaran. Believe first in order for you to see. Maniwala ka muna. At pag naniwala ka, nanampalataya ka, saka mo makikita yung bunga ng iyong pagtitiwala. At ito yung magandang resulta ng kwento sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni San Juan ngayong araw na ito. Isang pinuno ng sambahayan na lumapit kay Jesus upang ipakiusap na pagalingin yung anak niyang naghihingalo. Pero at the request of that person, of that man, ano yung sabi ni Jesus? Umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Ay, kung halimbawang ilagay natin yung sitwasyon natin dun sa humihingi ng tulong at medyo mababaw ang pananampalataya. Di ba, minsan parang nakakawala ng pag-asa yung mga salitang yun. Umuwi ka na, magaling na yung anak mo. Pero yung anak mo, ha? Ano yun? Para bang ganon? Pero hindi eh. Anong ginawa noong lalaki nung pagkasabi ni Jesus na umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak? Batay sa salaysay ni San Juan, ito yung nangyari. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Niwala. Then here comes sa pagpapatuloy ng salaysay. Ano pa yung nangyari? Sa daan pa lamang, sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabi, magaling na yung kanyang anak. At tinanong niya, ay anong oras gumaling? Mag-aalauna. And then,
na-recall niya, yung mga oras na yun yung oras na kung saan sinabi ni Jesus, magaling na ang iyong anak. To believe is to see. Mga kapatid, ito yung, oo nga't medyo parang, it's a little bit ironic. Kasi iyon naman talaga ang katotohanan ng ating pananampalataya. Kailangan muna nating magtiwala sa Diyos. Sigurado, kapag buong-buo yung tiwala natin sa Kanya, ang sabi pa nga ni Jesus, kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, mangyayari ang himala sa buhay natin. Kaya nga, babalikan ko po yung pagninilay ko kanina sa Thought for the Day, at hiniram ko yun sa pagninilay naman ni Father Luciano Filoni. Na sa buhay natin, dapat lagi tayong maglakbay ng may pananampalataya. At yung paglalakbay pabalik nung humingi kay Jesus ng kagalingan ng kanyang anak, yun ay parang, kung ating ihahambing, parang yung paglalakbay natin sa buhay. Kung paanong siya naglakbay ng may pabalik sa kanyang bahay, ng may paniniwala, na kumbinsido doon sa sinabi ni Jesus na magaling na yung kanyang anak. At yun nga ang nangyari, ay dapat ganun din yung ating pananampalataya sa Diyos. Sa ating paglalakbay sa buhay, yun ang kailangan nating baon. Upang anuman ang mangyari, marami mang pagsubok ang dumating, marami man tayong harapin, sigurado ang biyaya lagi ng Diyos. Tingin nyo na lamang, ngayong araw na ito, anniversary ng 1 taon ng lockdown sa Maynila. Bukas, March 16, anibersaryo ng lockdown naman sa buong Pilipinas. Pero tingnan nyo ang biyaya ng Diyos. Hindi naman napipigilan ng anumang pagsubok. Hindi naman napipigilan ng anumang negatibong nangyayari sa ating buhay. Ang mahalaga lang, kumakapit tayo sa ating pagtitiwala sa Kanya. Believe first in order for us to see. Puri-puri ka Diyos, Mama, sa Pilipinas. Tutukin sa pag-ibig. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.